Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang. Good news. Mga congressman nagsanibwersa na sa kamara para sibakin sa pwesto tamba. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito kay Philippines Trending News. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Samantala, kumuha naman po tayo ng mga karagdagang pag-uulat mula dyan sa may Senado dahil ang investigasyon sa questionabling People's Initiative tatapusin pa rin ng Senado, partikular na ang Senate Committee on Electoral Reforms, ayon yan kay Senator Amy Marcos. Tiniyak ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chairman Amy Marcos na tatapusin pa rin ng kanyang komite ang investigasyon sa questionabling People's Initiative. Ito'y sa kabila ng aligasyon ng mga kongresista na isa itong pag-atake sa kanila at nilalabag daw ng Senado ang interparliamentary courtesy. Pinalagan ni Marcos ang aligasyon na nilalabag nila ang umiiral na interparliamentary courtesy. Kung tutuusin, pwede rin sabihin, ano ba ang natitira sa interparliamentary courtesy? Pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinapina yung mga empleyado nila at kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yun kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Hindi ko pa nga sinasapina dahil na gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Samantala, ayon sa Senadora, ang kulang pa sa kanilang investigasyon ay ang pagharap ni Attorney Anthony Abad na siyang nakapirma sa form ukol sa People's Initiative kung saan isinusulong ang voting jointly. Nagsabi na anya si Attorney Abad na posible siyang dumalo sa pagdinig pagkatapos ng Pebrero 8, kaya naman itinakdang panibagong hearing sa Pebrero 13. Kaya naman sinabihan din ni Senate Minority Leader Coco Pimentel si Marcos na dapat nitong tapusin ang investigasyon at dapat niya itong ipagmalaki bilang advokasya na malaman ang katotohanan sa sinasabing bayaran at sulan sa pangalap ng pirma. Sumasalungat sa interparliamentary courtesy sa Kongreso ang nagpapatuloy umanong investigasyon ng Senado kaugnay sa People's Initiative Movement para sa Charter Change. Itong naging posisyon ng mga Bicolanong mambabatas na pinangungunahan ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villapuerte. Iginit nga ng mga kongresista na ang People's Initiative ay inisyatibo ng mga pribadong grupo na matagal nang inaasam na maamyandahan ang saligang batas. Saad pa ni Congressman Villapuerte, ang mababang kapulungan ng Kongreso at liderato nito ay naging subject anya ng inquiry at salungat ito sa interparliamentary courtesy at nangangamoy na hindi patas ang pakikialam ng mga miyembro ng isang kapulungan sa opisyal na may tungkulin na mambabatas at kabilang din sa isa sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ipinaliwanag pa ng mambabatas na isang bicameral setup gaya ng Kongreso, ang respeto dapat ay manatili, maging ang civility at decorum. Yan ay sa mga miyembro ng dalawang kapulungan at dapat na ipinagbabawal sa mga mambabatas na magkaroon ng pag-iimbestiga doon sa kapwa nila mambabatas mula sa kabilang panig o mula sa lower house na isinasagawa naman ng upper house sa kanilang investigasyon. At kapag wala naman anyang dapat na imbestigahan sa kanilang kapwa mambabatas ay hindi na ito dapat pangpatulan. Wala anyang puwang ang naturang mga paglabag sa bisa na rin ng bicameralism dahil ang mga miyembro ng Senado at Kamara ay patas sa legislatura ng ating bansa. Inisyu nga ni Villapuerte ang naturang pahayag bilang suporta na rin kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at maging sa kapulungan ng Kamara. Kung matatandaan, naglunsad ang pagdinig ang Senado sa pangunguna mismo ng presidential sister na si Senator Amy Marcos para imbestigahan ang mga aligasyon na panunuhol sa proseso ng People's Initiative na may layuning amyendahan ng saligang batas kung saan ay ibinubunyag ng naturang senador na mayroong direktang kaugnayan si Speaker Romualdez na kanyang pinsan sa naturang People's Initiative. Wala na ngang congressman. Halos wala na ngang congressman.
Okay. Real talk lang po tayo. Ito po si Senator Amy. Si Senator Amy naman po. So ito po, alam naman natin na gawa-gawa lang yan. So at least makakaribin natin, no, itong si Congressman Villapuerte umamin din na, no, sa pagsuporta di umano kay House Speaker Romualdez. So ibig sabihin, makakaribin natin si Speaker nga talaga ang tinuturong utak nitong People's Initiative, no? At yun din ang paniniwala ni Senator Amy Marcos. Kaya nga nag-iimbestiga, di ba? Pero ito daw ay mga ka-review, ito ay paglabag ng interparliamentary, sabi ni Villapuerte. Sagot naman po ni Senator Amy Marcos, sila nga itong hindi nire-respeto, di ba? Sila nga itong gustong baliwalain ng Kongreso. So yan, kaya well anyway, aminado naman sila, di ba? Yan, no? Si Senator Amy Marcos naman po, talagang hindi po nila mapaniwalaan sila po ni Senator Bato na hanggang ngayon itinatanggi po ng mga politiko yung involvement nila dyan sa PI na yan, no? Sabi nga ni Bato, mahirap po yung national leader natin. Kasi matuturing po na national leader yung Speaker of the House Mahirap po na yung national leader natin, mga national leader ay sinungaling, no? Kitang-kita na po sa unang saltada pa lang ng sa Senate investigation na doon po mismo sa bahay ni Romualdez, no? Pinsan Initiative. Doon po mismo sa bahay ni Romualdez nagmi-meeting tong mga nag-PPI na to. Tsaka maganda po kay Senator Amy, hindi na po siya nagtatago ngayon, no? Wala na pong talagang inihihiwalay niya na po yung para eto ini-expose din po ni Senator Amy yung mga totoong loyalista, mga Marcos loyalists. Una, sinabi niya na hindi ka naman Marcos, di ba? Unang pagtatanggi yun. Ikalawa, ngayon po pinakamalupit na sinasabi ni Senator Amy, hindi na po siya nagtatago. Matagal kaming napahirapan. Yung pamilya namin matagal na inusig. Kaya dito mo makikita kung totoong loyalista o hindi. Wala akong pakialam, hindi naman po ako loyalista Kaya lang nanay ko loyalista yan. Tatay ko loyalista yan. Patay na nga lang. Di ba? Kamag-anak namin, dahil mga Ilocano, mga kamag-anak namin loyalista Pero ngayon lang po ako nakakita na yung mga loyalistang vlogger mas kampi pa po sa hindi Marcos. Dapat nag-iisip-isip kayo Totoo ba na yung si Pangulong Marcos na tatay? Ang pinangangalagaan? Yung pangalan pa rin ba ng Marcos? Ito po bagamat kahit parang ansama ng dating nito. Hindi ko naman po yan intention, no? Pero nagsabi na po ng katotohanan si Senator Amy, pwede niyo siyang banatan. Na ibig sabihin, pangalan lang pala ng Marcos ang gusto mong ipagtanggol. Yun na nga po yun. Di ba? Kasi alangan naman, sabi nga ni Senator Amy, dekada kaming siniraan nung binigyan kami ng second chance. Sasayangin lang namin dahil para kanino? Ito mga katanungan ni Senator Amy. Para saan? Bakit kami magsasayang nung pamilya namin? Bakit sasayangin namin para sino mag-gain? Bakit para dyan sa PI na yan? So yan mga karibin natin, halatang halata na po itong si Speaker. No, lahat po ng ebidensya na sinasabi ni Senator Amy Marcos ay tinuturo po ang House Speaker. Yan So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dito kay kay Senator Amy Marcos, kasi pinsan niya ito di ba? Pinsan buo. Ngayon mga karibin natin sana magtuloy-tuloy yung kanyang pagpupursige na mailabas talaga ang katotohanan about dito sa PI na ito, para at least hindi lang naman pag-imbestiga. Kasi kapag napatunayan mga karibin natin na si Speaker Romualdez talaga ang utak ng PI na ito,
ay posible kaya na mapalitan, no? Itong si Speaker Romualdez dyan sa House of Representatives bilang Speaker kapag napatunayan na siya ang pasimuno dito sa PI na ito. At hindi lang pasimuno, kapag napatunayan pong gumamit sila ng pondo, no, ng gobyerno sa pagpapapirma ng People's Initiative na ito. No, sana hindi lang hanggang imbestiga ito. Sana nga ay meron pong merong masisi, makasubuhan or matanggal, di ba? O yan mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon? I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.